Hi guys, how are you? Welcome to my vlog. Ito, kararating ko lang dito sa trabaho ko. Pero I still have some time. Kaya dito muna ako sa sakyan. O, kwentuhan muna tayo. Tulad ng dati. Ito, pakita ko sa inyo yung surroundings. Ayan, nasa parkingan na ako. Parkingan. Di ba? Pero may oras pa ako kaya magkukwento muna ako sa inyo. Itutuloy ko lang yung mga ibang hindi nyo pa ah, narinig sa mga kwentong buhay ko. Ito, nung bata pa ako nung nag-iwalay mga magulang ko. I was 2 years old then. My big brother was 4 and my younger sister was 1 year old. So ang babata pa namin. Kaya lahat ng kahirapan dinanas ko yan. Yung mga kapatid ko masarap ang buhay nun kasi kinuha sila ng tatay ko dinala sila doon sa nanay niya may kaya yun sila. May mga anak sa abroad. Kaya, yan. Ako wala. Napunta ako sa nanay ko. Siguro ayaw ako ng tatay ko kaya kinuha. Kaya iniwan ako. Ngayon naalala ko na lang, yun ang kwento ng nanay ko nung nag-iwalay sila. Ganun ako kabata. Ngayon, yung naalala ko na lang, nung 4 years old ako, galing kami sa Olongapo, buntis si nanay, nakitira kami dun sa tiya niya na may pwesto sa palengke. Tinanggap naman siya, ginawa siyang katulong. Yun siya tagapagluto ng bahay, tagalinis, tapos pag nagluluto siya, hinahatid namin sa palengke yung pagkain ng mag-asawang, yung mga tiya niya. Ayun, ganun ang ganap. Nung nag-umpisa magpakatulong si nanay, 5 years old na ako, going to 6 years old. And my step sister was 2 years old then. Magandang bata yun. Kaya sinasama ng nanay yun pagka nagpapakatulong siya. Ano yan yung katulong, live-in na katulong. Kasama niya yung kapatid ko kasi maganda yun. Kinagigiliwan yun ng mga nagiging amo ng nanay ko. Maganda kasi talaga. Ako naman, wala. Naiiwan lang ko saan-saan. Ayun, iniwan niya ako doon sa tiya niya na may palengke may pwesto sa palengke. Pero hindi ako gusto nun kasi hindi ako maganda. Hindi ako pogi. Nung maliit ako, pangit ako. Hanggang naman ngayon. Galisin ako nun pagpatin. Kaya takot ako ron pag pinandidilatan ako nun. Matalim mata nun pag pinandidilatan ako nun. Takot na takot ako. Kaya ginawa ko. Lumabas. Doon lang ako tumira sa labas. Hindi alam na nanay ko yan. Na-experience kong matulog sa gilid ng simbahan. Kasi si nanay nung nagpatrabaho siya sa Bart Grocery. Harapan lang ng simbahan yung grocery na yan, pero yung taas nun, doon nakatira yung katulong siya ron, kasama yung kapatid ko. Ako naman nasa labas, di niya alam. Nakatira ako sa labas. Yan pagka at the age of almost 6 years old, di ba? Tapos no, may mga nakilala ako mga bata doon, nakatulad ko rin, mga gusgusin, mga wala ring matirahan. Pagka may mga tindahan, may mga karinderya diyan sa loob ng palengke na maliliit. Doon kami pagka naghihintay kami ng mga customer na pagtapos kumain. Pagka may tira, pinagagawa namin yon. Yung tira ng mga customer ng mga karinderya. Kinakain namin. Wala, ganun talaga survival, ika nga. Tapos isang beses nakita ako nung matanda, hindi alam ng nanay ko yun kung yung mga nangyayari sa akin doon kasi buong akala niya nakatira ako doon sa tiya niya na pinagbilinan niya sa akin. Dahil takot ako ron kaya umalis ako doon. Ngayon, nakita ko nung matanda si Tanggidong taga San Agustin. Kargador yun doon sa palengke, kapatid yun nung asawa nung tiya ng nanay ko, si Apong Siso. Yung kapatid doon, si Tanggidong, Wahe apelyido nila. Kita niya ako isang beses, sabi niya, ba't nandiyan ka? Ba't diyan ka natutulog? Sabi niya, tapos sabi ko, takot ako noon hindi ako kumikibo. Anak ka ni Daling, di ba? Sabi niya, tapos tumango ako. Asan nanay mo? Kakausapin ko. Tapos kinausap ni nanay ko, tapos
Yung binigay ako ng nanay ko sa kanya, tumira ako sa San Agustin. O dun na 2 years ako tumira ron. Dun ako nag-grade 1, first honor ako nun. Tsaka grade 2, first honor din ako nun. Dun ako, pero kahit nakatira ako dun at the age of 6 years, up to 8 years old, ako yung nagpapastol ng mga kalabaw. Marami silang kalabaw eh. Tapos tumutulong-tulong ako sa lahat ng kung ano yung ginagawa ng mga ano, inuutosan ka. Pero mahal ako ng mga yun kasi inaasikaso rin nila ako. Ewan ko kay nanay ba't naisipan niya nung kinuha niya ako doon, dinala ako sa Agustin, ay sa Matias, doon kay Daminda. O nakitira ako kay Daminda. Doon ako ng grade 3 at saka grade 4, 9 years old na ako na ng 10 years old. Taga-igib naman ako kay Daminda. Pinupuno ko yung drum, binobomba, deep well yung tubig doon eh. Doon sa kabilang bahay. Tapos pupunuin mo yung drum na malaki. Eh, bansot ako noon eh, kaya malaki pa kasing taas ko yung drum. Kaya kailangan may tungtungan pa ako para maibos ko yung tubig sa loob ng drum. Ayun, ganun ang ganun. So, utusan ka, tapos tagalinis ka ng bahay. Lahat, houseboy at the young age. Tapos noon, ewan ko, ba't dinala niya naman ako sa Maynila? Doon naman siya nagpakatulong eh. Dinala ako sa Maynila. Tinira niya naman ako doon sa bahay ng mga tiya ko rin. Eh, wala eh. Tapos after a year, hirap din ako doon. Houseboy pa rin. Tapos after a year, dinala na naman ako. Grade 5 ako noon sa Epipanyo. Doon ako nung nasa Maynila ako. Grade 5 ako noon sa Epipanyo. Tapos dinala niya na naman ako sa Matias na naman ng grade 6. Tapos nakatapos ako ng grade 6. Hindi niya na kayang paaralin ako, di ba? Ang ginawa ko, naghanap ako ng trabaho. Unang trabaho ko yung sa Manukan. Pangalawa, tapos nagpunta na ako ng Maynila. Palakad-lakad ako roon. Nakarating ko sa may Maria Y. Orosa, sa may Malate. Nakakita ko ng construction doon na may kantin. Tapos kinausap ko yung babae doon. Apply ako doon. Tinanggap naman ako. Tagahugas ng mga pinaglutuan niya, lahat-lahat. Tapos kasama na mamalengke. Pero wala ring sweldo, pakain ka lang. Kasi hindi na ako natuwa doon, no? Naghanap pa rin ako ng trabaho. Yun nga, nakarating ako ng Caltex. Tapos nakapagtrabaho sa Caltex. Tapos nagkaroon ng maliit na, yun nga, nakwento ko doon sa first kwento. Yun, nagkasama-sama kami magkakapatid, kasama namin si nanay. Aga sa maghiwa-hiwalay na kami nung nagsipag-asawa na kaming lahat. Tapos ayun na kanya-kanyang buhay na, siyempre. Sila, yun, nagkanya-kanya na kami. Basta ako nakatapos ako ng high school, nung nasa Caltex ako. Nakatapos din ako ng college, Bachelor of Science in Marine Engineering, natapos ko. Pero hindi ako successful kasi hindi ako nakapag-OJT dahil paano ko susuportan yung OJT ko, di ba? Nagtatrabaho ako. Paano? I-stop ka sa trabaho mo. O di paano yung mga binubuhay mo nung panahon na yun. Tsaka kulang sa suporta, walang pera. Yung ganun. Pero dahil nakatapos ako noon, ayun, nakapag-office work ako, unang trabaho ko, credit investigator sa malaking kumpanya, tapos supervisor sa mga puro office work ang naging trabaho. Hanggang sa nakapag-abroad ako sa Middle East. Tapos tatlo na yung anak ko noon. Tapos napalaki ko sila, napapag-aral. Hanggang ngayon nasa Amerika ako. Nakarating naman ako dito sa Amerika. Ayan, dito nagtatrabaho. May anak ako rito, siya tumulong sa amin para makarating dito yung anak ko. Kaya thankful din ako sa anak ko kasi tulungan niya nga kami makarating dito, di ba? Pero pagdating dito naman, trabaho. Okay naman ang sweldo rito. Kayang bumuhay. Kaso dapat masipag ka. Huwag kang tatamad-tamad. Ganun. Kaya okay lang. Alam mo dito sa Amerika, 4 ang season dito eh. Winter, spring, summer, and autumn. Pag winter talagang malamig na malamig.
Pag spring naman, tag-ulan tulad ng mga nakaraan na ilang linggong umuulan-ulan. Pag summer naman, sobrang init talaga. Pero pag autumn, makita mo ang kalat-kalat sa kalsada. Lahat ng dahon, lahat ng puno nalalagas ang dahon. Kaya yung kalsada makita mo puro dahon, parang ang dumi-dumi. Pero normal lang dito sa Amerika yun. Kasi season yun eh, di ba? Kaya okay lang yun. Kakatawa yung mga experience ko nung nakaraan, nung puro kasakitan, natikman ko rin natutulog sa mga sasakyan. Yan. Tapos natikman ko rin mabuli. Pero dahil palaban ako nung bata ako, yung mga bully, hindi, ilag sa akin yung mga bully nung lumalaban ako. Pero nung hindi pa ako lumalaban, oh, Diyos ko, basta ka lang babatukan, hingan ka ng pera. Pero nung natuto na akong lumaban, wala, hindi na ako nabubuli, tatakot na sila sa akin. Siyempre, no? Wala ka ng mga magulang wala ka ng magulang na nagpapalaki sa'yo, tapos bubulihin ka pa. Iba na yun, lumabang ka para hindi ka na maapi ng kung sino man gustong umapi sa'yo. Di ba? Okay naman, yung buhay ko okay naman, yung mga anak ko naman ayos naman sila. Mga okay naman. May mga, ayun, nasabi ko nga, may mga kanya-kanyang buhay na rin sila. Pero okay lang, okay naman. Sige, hanggang dito na lang mga kaibigan. Nakapagkwento lang ako ng konti pa tungkol sa buhay ko. Kasi asarap balikan ng mga nakaraan, di ba? Pag naiisip mo yung mga kasakitan mo, tas bandang huli tagumpay ka kasi parati kang nagdadasal, lahat ng lahat ng lahat ng mga problema mo, kung ano man, wala kang matatakbuhan Kaya magdadasal ka na lang. Tapos yung Diyos naman pinapakinggan tayo niyan Hindi lang niya agad binibigay, may due time. Pero nakikinig siya sa atin, di ba? Tapos biglang-biglaan lang mararamdaman mo yung hinihiling mo, ayan na. Binigay niya na. Hindi agad-agad, pero darating. Tapos minsan naman talagang hindi niya ibibigay yung mga hinihiling mo. Kasi alam ng Diyos na ikapapahamak mo yun kung ibibigay niya sa'yo. Pero in a different way, bibigyan ka niya in a different way. Ako ganun ang nararamdaman ko kaya kaya ko sabihin yan Kasi ang dami kong hiniling na imposible sa Diyos. Lalo na nung maliit ako. Yung pinapanalangin ko, Lord, magkabalikan sana yung mga magulang ko kasi ang hirap. Ang hirap. Pero hindi pwede kasi nga hindi pwede. Pero binigyan niya ako ng magandang pamilya. Binigyan niya ako mapagmahal na asawa at mga mabubuting anak. O, di ba? Yung inihiling mong magkabalikan yung magulang mo, iba yung ibinigay niya. Binigyan ka niya ng pamilya na may mabait na asawa at mabubuting anak. O sige, hanggang dito lang mga kaibigan. Thank you for supporting my channel. Thank you for listening. Thank you for watching. God bless us. God love us all. And God protect us all. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.